Paborito kong gawin sa Florida mula nang lumipat ako ay maglibot sa dealer at donation auction. Dahil may mga taong nagdo-donate ng kakaibang sasakyan gaya ng 2,000 at 5 BMW 600 at 45 i-convertible na may 72,000 milya at 2,000 at 3 Cadillac Devil na may 126,000 milya. May mga taong nag-donate, ibinigay nila ang mga sasakyang ito na ikukwento ko sa inyo maya-maya lang. May Sion TC dito na may 24,000 milya. Yung isa pa na talagang nakakuha ng atensyon ko ay yung 85 C4 Corvette. May kakaiba talaga ito. Meron tayong Cadillac Sedan Devil doon. At sa kabila naman dito, ano yun doon? Oo, isang Camaro Z 28 na may V8 Convertible Anniversary Edition. Ang daming astig na kotse sa auction na to. Maglilibot tayo para ipakita ang ilang presyo. At baka makauwi tayo ng Corvette. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. Samahan niyo ako. Kaya sisimulan ko na agad. Meron akong lisensya bilang dealer. Ang lisensya ng dealer ay nagbibigay sa akin ng access sa mga auction para sa mga dealer. Hindi lang ito auction ng pakyawan kotse. Hindi lang ito auction ng mga trade-in na sasakyan. Gaya ng kapag pinalit mo ang kotse sa bagong dealer. May mga wholesaler na bumibili ng kotse mula sa publiko at binebenta sa mga dealer. May mga bagong car dealership na nagbebenta ng trade-in at may donasyong galing charity. Nagtataka ako kung ano yon kasi maganda pakinggan. Balik tayo sa iniisip ko. Nawala ako dahil sa ingay ng dumaan na sasakyan. Parang isang segundo lang nakalimutan ko na. Kapag sobrang sira na ang kotse at ayaw mo o ng pamilya mong ipaayos o ibenta ito, siguro ayaw mo lang talagang ibenta at iniisip mong wala na itong halaga. Imbis na P200 at 50 lang sa junkyard, pwede mong i-donate ang kotse at makuha ang buong halaga bilang tax deduction sa buwis. Nagdo-donate ng sasakyan sa charity ang mga tao. Pumupunta ako sa mga auction tulad nito para mabili ang mga sasakyan gaya ng F-150. Ang ganda nito. Ipapakita ko sa iyo mamaya. Ang perang binayad ko sa sasakyan ay mapupunta sa charity. Pagkatapos, makukuha ko ang sasakyan at titulo at pwede ko itong ibenta para sa sarili kong kita. Yun ang kita niya. Panalo lahat. Napunta sa charity ang pera ko, ibebenta ko ang sasakyan. Kukunin ang kita namin minus gastos sa kotse. Nasa auction kami at ito ang talagang pumukaw sa akin. Masarap tumira sa Florida dahil ito ay O2 F50 Lariat. Ang mahalaga dito ay ang mga cab corner at rocker panel. Pati na rin ang ilalim ng mga pinto. Walang kalawang dito. Ang galing. Pero ang meron ka dito ay pagkupas ng kulay dahil sa araw. Kaya may pagkupas ng kulay dito. Sinusunog nito ang clear coat, tapos sinusunog din ang pintura, tapos umaabot na sa mismong katawan ng sasakyan. Sinusunog din nito ang mga sticker. Kaya kadalasan, nagre-repair ka ng pintura, nagre-repair ka ng decals, nagre-repair ka ng hood, kahit anong parte na tinamaan at tinutukan ng araw. Ito ang dahilan kung bakit nilalagyan natin ng wax ang ating mga sasakyan. Naglalagay ito ng ceramic coating sa ating mga kotse. Madalas kong ginagawa ang headlight correction sa halos lahat ng video ng sasakyang binabay and flip ko. Pero hindi ko ito gagawin sa video na ito. Nakakatawa kasi tatalon ako agad sa Camaro na kabaligtaran ng topic natin ngayon. Dati, may pop-up headlight tayo bago lumabas ang ganitong headlight. Nang naging illegal ang pop-up, pinalitan ito ng kasalukuyang uri. Kaya ito ang alternatibo sa maraming sasakyan at napapalitan na ang mga halogen. Kaya imbes na bumbilya lang ang papalitan mo, buong lente na may pop-up headlight ang kailangang palitan, gaya ng makikita natin. Ipinagbawal ng gobyerno ang mga iyon dahil minsan hindi gumagana o isa lang ang nakaangat na headlight. Kaya tinanggal dahil masyadong astig. Ang dami ko nang nasabi. Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Balik tayo dito sa Camaro. Kaya mo malalaman na ito ay isang anibersaryo. Puti ito na may orange at puting gulong. Isa itong Z28 pero isang 1,000, 977. Ika-30 anibersaryo nila ngayong 1,977. Oo, may dumi ang leather na upuan. Pero maganda pa ang ibang bahagi ng kotse. Parang kailangan lang nito ng kaunting pag-aalaga. Pwede akong gumamit ng Mildecide at masinsinang paglinis at konting sipag para maibalik ito sa dati. Maganda ang door panel. Ang dashboard ay maganda at maayos ang tunog ng makina. Napaandar na namin ito bago ang video. Noong 97, meron kang LT isa V8. Ganyan din ang nasa Corvette dati, cast iron block. Pero nung 98, may mas bagong headlight na tulad ng nabanggit natin. Enclosed sealed beam na headlight. Makakakuha ka rin ng luxury sport. Isa na aluminum block at head 5.7 LV8. 350 cubic inches pa rin, pero mas magaan at mas malakas.
Ganyang ginagawa ng lahat sa swap bago lumabas ang Coyote. Puting leather, labas, at bubong. Astig ang kotse noong 77. Naisip ko presyo nito ngayon. May orihinal na libro pa rin. 30 anibersaryo. Mayroon tayong salamin na natanggal na nandyan pa rin. Gumagana ang bubong. Tiningnan ko na ito. Hindi basag-basag ang dashboard. Katulad nito, nagiging marupok ito at nababasag. Pero nagawa nilang mapanatili itong buo na talagang maganda. At pati ang manibela ay maayos pa rin ang kondisyon. Ngayon makikita mo kung bakit may mga idinodonate. Sunog na ang clear coat sa buong paligid ng kotse. Mayroon itong 132,000 milya na hindi naman masama pero na-aksidente ito. Kailangan ito ng kaunting pag-aalaga. Oo, pwede naman nilang ibenta pero nakaka-stress magbenta ng kotse. May mga taong nagdo-donate lang para makakuha ng tax deduction. 05 Honda Accord pa na premium ang kondisyon. Nakakagulat talaga. May nag-donate ng isa sa pinakamagandang sasakyan na may leather interior. Ang ganda talaga ng kotse. Magkano kaya ito mabebenta? Maganda rin ibenta para sa akin. Ang problema, kahit sa donation auction, sigurado akong mataas pa rin ang presyo nito. Sigurado akong sobrang mahal ang magiging bentahan nito. Kumukupas na ang clear coat. Maraming body shop na nagpapapintura ng kotse. Bukas din ang sunroof kaya baka sira na ito. Gaano karaming tubig ang pumasok sa sunroof? Matagal na ring walang ulan kaya hindi dapat sobra. Mahalaga ito sa hilaga. Ito ay 4x4. Ipinakita ko na ito sa iyo pero makikita mo epekto ng araw sa goma at plastic. May Altima pa tayo na 172,000 milya Toyota Matrix din. Kapareho lang ng Pontiac Vibe. Ang Pontiac Vibe ay pareho ng platform sa Toyota Matrix, kaya parang Toyota na rin ito. Titingnan natin mamaya ang 05 BMW 600 at 45 coupe injeksyon na kotse. Nasubukan ko na, hindi gumagana ang bubong. May check engine light na nakabukas. Nakakatakot, hindi talaga pwede ang SMG transmission. Iniiwasan ko ang mga transmission na ganito na ipapaliwanag ko sa inyo mamaya sa video na ito. May original pa itong mga libro at mababa ang tinakbo. 72,000 milya lang sa isang 2,000 at 5 model. May Hyundai Elantra tayo at DTS na pupuntahan ko mamaya. Pero itong sedan DeVille, 1971 sedan DeVille, 83,000 milya. Panoorin mo kung paano sumasara ang pintong ito. Handa ka na? Ay grabe. Amoy 1,000 siyam, naraan siyam na isa pa rin dito. Ang ganda at bigat ng pinto. Naniniwala akong indicator yung tuldok sa fender. Tingnan mo rin yung palamuti sa hood. Bumalik ako sa 1,000 siyam, naraan siyam naput isa. Ito yung kotse ng nanay ko nung bata ako. Medyo gamit na ang leather. Siguro pwede pang itan. May halatang may gumagapang sa airbox or dash. Kita mo lahat. Ang kapal ng carpet sa kotse na to. Ano tong kaset? Gintong tinig ni Frank Patterson. Hindi ko ipapakita pangalan niya. Pero siya ang may-ari ng kotse, chaplain ng bumbero ng New York, na may 53 taon ng serbisyo. Ayokong ipakita pangalan niya, pero salamat sa serbisyo mo. Ang galing mong nag-alaga ng Cadillac Primo. Pati headliner, di bumabagsak. Isa pang singhot, amoy ng pagkabata ko at hindi amoy sigarilyo na nakakagulat. Oo nga pala, bumbero siya. Normal ba na ang mga bumbero ay naninigarilyo o hindi naninigarilyo? Hindi ko talaga alam. Pero ganito kasi yon. Yung may-ari ng Cadillac sa New York, New Jersey, Massachusetts ay naninigarilyo. Samantalang sa Florida, matatanda na sila. Ewan ko, bahala na. Ano bang sinasabi ko? Nagsasalita na lang ako ng walang kwenta. Mas maganda ang 2,003 Cadillac DeVille Touring Sedan kaysa DeVille. Magkakaroon ka ng center console kaysa 6 na pasahero o bench seat. Pero mas gusto ko talaga ang bench seat. Ihinto mo ang kotse kasama ang mahal mo. Yakapin at hayaan mong halikan ka niya. Hanggang dun lang. Pabayaan mo siyang halikan ka habang nagmamaneho ka. Huwag agad maghinala, Craig. Ang ganda ng kotse, amoy Cadillac na 03. May kakaiba talaga silang amoy na di pa rin nawawala. Linis ng pinto, tuwid pa dashboard. Kadalasan, ginagamit lang ang ganitong kotse tuwing season at dinadala ng mga snowbird pagdating nila. Nakatago ang kotse nila sa garahe tuwing tag-init, ginagamit lang pag taglamig. May nabangga tayong Yaris. May Pontiac Torrent tayo, tulad ng Chevy Equinox. Pero may 2 kotse ako na gustong ipakita sa iyo. Ito ay isang Corvette C4 labingsyam na 85 Corvette C4 na may 107,000 milya. Malinaw na hindi gumagana ang bintana ngayon. Ito ay isang natatanggal na target roof. Ang astig sa emergency brakes, katulad ng sa mga Ferrari noong henerasyong ito, hinihila mo pataas, tapos bababa ulit. Sa ganitong paraan, makakalabas ka ng kotse. Kahit nakaangat ang emergency brake, bumababa pa rin kaya madali pumasok at lumabas. Tingnan mo gaano ako kalalim sa loob ng kotse. Mahilig ang matatandang lalaki sa Corvette, pero mahirap para sa kanila lumabas dito. Mas interesante ito.
Hinihila ko ito pataas dito. Pinipindot ko ang button, binababa ko, at naire-release na ang emergency brake. Ganoon din ang mga lumang Ferrari noong dekada 90, 80 at 90. Apat na bilis na transmisyon. Hindi talaga. Sa totoo lang, 4 plus 3 ito. Yan ang 3 overdrive na pipindutin mo dito para makuha ang overdrive mo. Parang push button. May 4 kang bilis plus overdrive. Nasabi ko na rin dati ang tungkol sa transmisyong ito. Astig talaga. Parang may 7 bilis noon pa dahil gumagana ang overdrive gears sa likod. Kung iikot ko ang susi, may kuryente pa ba? Umiilaw pa rin lahat ng ilaw. Original na cassette player. Donated ang sasakyan na ito. Magtatakda ako ng numero. Mga 2,500 ito. Hanggang 3,000 lang ako, hindi lalampas sa limit ko. Sinusubukan kong hindi lumampas, kaya 3,000 lang taas ko. Tingnan mo yung digital na orasan at gauges. Pwede na bang paandarin ito? Patay ang baterya, may storage sa likod pero di ka siya pati golf clubs gaya sa e-ray ko. Imbes airbag, dashpad ang nandoon. Pag naaksidente, ulo ang tatama. Astig makita ang ganitong kondisyon ng kotse sa kalsada. 3,000 ang pinakamataas. Ngayon, may 06 na Sion TC tayo, snowbird o kotse ng matatanda. Pumupunta sila rito, tinatago ang kotse sa garahe at inaalagaan. Sigurado akong amoy bago pa rin to pagpasok ko. Amoy bagong Toyota noong 2006, isasali rin ito sa auction. Pero magkano kaya ang halos bagong Scion TC? Corolla lang yan, 2 pinto. Land Rover na 04, 70,000 milya. Alam kong hindi maganda bumili ng mga ganitong sasakyan. Alam kong dapat iwasan ang ganitong sasakyan. Pero 70,000 milya at 21 taon na ba? Para kang si Dennis ng Always Sunny in Philadelphia na bumibili ng lumang Range Rover. Sabi nila pang simula lang na kotse pero ito pang wakas na kotse, sasakyan ng mga Diyos, ang gintong Diyos. Saan nilalagay ang susi? Dito pala, 70,000 milya kung 3,000. Mga 3,500 dolyar ito. Huwag mo bilhin, Greg, pero tingnan mo ang ganda at premium ng kondisyon. 4 na litrong V8, 4x4, matibay. Malamang tumutulo rin ang langis gaya ng iba. Kita mo ba pawis ko? Pinapatay ako ng init dito sa Florida. At meron din tayong Durango na sinubukan ng kung sino na ayusin ang katawan, pero sablay ang pagkakagawa. 250,000 na ang tinakbo. Iwasan ang Chrysler na may ganitong milyahe. Malapit na ang auction. Makikita mo rin na may regular silang kotse. Kaya ang mga ito ay mga dealer trade-in o ibang dealers na sinusubukang ibenta ang ilan sa kanilang mga lumang stock o mga sasakyang posibleng may problema. Dito ka pumupunta kung gusto mo ng karaniwang makikita sa dealer auction. Ipinapakita ko sa iyo ang Toyota FJ Cruiser na may 340,000 milya. Gaano kalayo ang buwan mula rito? Sa tingin ko nakapunta at nakabalik na ng buwan ang sasakyan na ito pero maganda pa rin ang kondisyon. Kumusta ang frame? Perpekto pa rin. May nakita na akong FJ sa New Hampshire na may 60,000 milya pero hindi kasing ganda nito. Sige, may punit ang upuan dahil sa labas-pasok pero mukhang iyon na ang pinakamasama sa sasakyan na ito. Astig ang FJ dahil gamit nito ang makina ng 4Runner. Sa tingin ko ito ay V6 na may 4 na litro, automatikong transmission, full-wheel drive, matibay at maaasahan. May 350,000 milya na ito at matibay talaga. Bukas din ang pinto kaya parang 2.5 pinto siya. 2 kalahating pinto lang ang likod, hindi 4. Ang sahig ay plastic at goma gaya ng Honda Element. Kaya ang gagawin mo lang, huhugutin mo lang ang mga floor mat tapos huhugasan mo lahat. Napakadaling alagaan ng mga ganitong sasakyan. Kaya naman mataas pa rin ang halaga ng mga FJ kahit na umabot na ng 300,000 milya pataas. Perpektong sasakyan ito para sa unang kotse ng anak ko. Hindi yung may 300,000 milya, pero kung makahanap ako ng maayos-ayos, baka ito ang kunin ko para sa kanya. Sa hindi bihasa, ordinaryong Fox body Mustang lang ito. Marami pang iba kaysa doon. Dahil kung titingnan natin sa loob, okay, may nagpalit ng interior, bagong mga upuan. Pero mayroon pa rin itong orihinal na dogmatic na transmission, tama ba? Mayroon pang iba. Tingnan mo ang ilalim ng sasakyan. Sandali lang, anong nangyayari doon sa ilalim? Alamin natin. Wow! Ayos! Iyan ay Coyote na makina. Mahigit 3,000 at $1,000 ang ginastos sa pagpapalit ng makina ng kotse na ito. May 532 milya ang makina, Tremac transmission at 8.8-inch na likurang bahagi. Talagang astig ang kotse na ito na nilagyan ng sobrang daming pera ng may-ari. Pero pula pa rin na Fox body. Maganda ito. Malaki ang ginastos at may malulugi rin. Grand Marquis kahit saan na walang kalawang dito. Nakaraniwan sa New Hampshire, hindi sa Florida. Taga New Hampshire ako, malinaw naman. Pagpasensyahan nyo na ako, hindi pa ako sanay na walang kalawang ang mga kotse dito sa Monte Carlo. Huli na ito sa palabas ko. Sa tingin ko, 77 Monte Carlo ito.
78,000 milya, 23 pangit na kulay. May dilaw tayo, may dilaw na parang kayumanggi at may kayumanggi. Ang pangit talaga. Bakit puro dilaw at kahel ang mga kulay noong dekada 70 at 80? Sige, pag hinawakan ko dito, tutunog ang busina. Dashboard, buo. Headliner, maayos. Upuan, walang kapintasan. Napalitan na ang mga speaker, radyo. Oh, parang bagong luma itong radyo. Mukhang bago pero luma. Power windows ito. Landau edition pa. Tingnan mo ang likod. Swerte ka kaya doon. Sapat ba ang espasyo? Craig, tama na kalokohan mo. 79 Monte Carlo. Ang astig. Wala ganito sa amin. May pandikit sa mismong bumper. Kaya nga bumper kasi binabangga sa lahat ng bagay. At dati, kaya nilang tumanggap ng bangga. Hindi tulad ng mga sasakyan ngayon. May kaunting halo-halo. Maraming ordinaryong kotse ngayon. Wala namang interesante para sa akin. May Audi TT pati. At iba pang sasakyan. Malapit nang magsimula ang auction. Kukuha muna ako ng makakain at maiinom. Tapos panoorin natin ang mga kotse habang dumadaan at tingnan kung magkano sila mabebenta. Ipapakita ko sa inyo ang mga presyo. Baka umuwi tayo na may Camaro. Baka umuwi tayo na may Corvette. Baka wala tayong may uwi. Wala pa talaga akong masyadong espasyo ngayon. Naghahanap pa rin ako ng shop dito. Yan ang totoong bagay dyan. 23,250. Coyote Swap Fox Body, 500 plus kabayo ang lakas, 77 Camaro Anniversary. 3,000 at 100. Ang Honda Accord ay dapat nabebenta ng $3,000. Sa retail, $4,700 hanggang $5,200. May-ari lang, walang absent, kaya diretso tayo sa donasyon doon. Kailangan ng pintura pero hindi ng rust repair, kaya mahalaga ito sa akin. Tingnan natin presyo base sa kasaysayan. Tingnan mo ang epekto ng araw dito sa Florida. Tatanggalin ko na lang ang takip at ibebenta. Ang truck na ito ay may 115,000 milya Lariat Super Crew. 2,002. Matagal nang wala yan sa New Hampshire. $12,000. Tingi, 3,000. Sa Hilaga, 6,500, 7,500. 4x4 ito. Iisa lang ang may-ari at walang access. Mahalaga ito sa akin. 2,700, 2,800, 2,900 ayon ngayon. Oh, 39 na lang ito. Kaya mas mura ng 1,000 sa inaasahan ko. 4,200. 4,500 para sa Honda Accord, retail price daw. Sa totoo lang, pinapahaba ko buhok ko. Kumusta zoom in? Namamaga ako ngayon. Nabenta na ang 4,000 at 600. Tingnan mo ang F150. Mas gusto ko magpintura kaysa mag-ayos ng kalawang. May 4,000 na kami. Kaya hindi ko pwedeng ibase ito sa libro ko. Malayo talaga. Sabi ko ibebenta ko ito ng 6,000 at 500 sa Hilaga. Pero pagdating doon, hindi na sulit. Hindi ko isasama ang Nissan Altima. Nagkikislap ang check engine light, kaya iiwasan natin ang Altima na ganoon. Ayoko nito at niyan. Mag-ingat dito. Interesado ako dito. Hindi ko bibilhin ito kahit mukhang astig dahil convertible siya at hindi pa gumagana ang convertible. Pangatlo, SMS transmission. Dumaan ang BMW sa face na gusto ng manual pero hindi totoong manual. Parang clutchless manual transmission ito. Tinawag nila itong SMG. Ako naman SMS. SMG transmission. Parang paddle shifting pero gamit ang shifter ng walang clutch. Hindi mo ito mapapalitan. Palpak talaga sila. Hindi mo sila mapapalitan. Ginawa nila ito sa M3 at M5. Pagkatapos, bumaba ang halaga ng M-Series at lahat ng BMW na may sequential manual gearbox transmission dahil hindi na ito nasa serbisyo. Ang gasto sa pag-ayos o pagpapalit nito sa BMW dealer na sila lang ang pwedeng gumawa ay mas mahal pa kaysa sa halaga ng kotse. Basura na sila at hindi rin gumagana ng maayos ang bubong. Iiwasan natin yan. Ngayon kahit saan puro Cadillac. Lumang Cadillac yan. Maraming DeVille pero ang DTS ay mas mataas na version nito. 03. Ito na may 126,000 milya. Ang dami nito sa Florida at magaganda pa ang kondisyon. Pero nag-overheat ba ito? Nananatili ang temperatura. Kaya ang mga ito ay may North Star na makina. At kung hindi regular na pinapalitan ang coolant o maling coolant ang ginamit, mabilis na nasisira ang head gaskets nito. Tapos magkakaroon ka ng problema sa head gasket. Aluminyo ang makina nito. Nagkakaroon ito ng iba't ibang problema noong mga taong 2001, 2002, 2003. Maliban na lang kung inalagaan mo talaga ito. Kung inalagaan mo ito, makakakuha ka ng magandang kotse. 03 DTS Best Version. 126,000 milya. Ito ang sedan DeVille na mayroon ng nanay ko noong siyam na puds. Tingnan natin ang presyo nito. Ito ay isang 4.9 liter port fuel injection na ginamit sa pelikulang Gone in 60 Seconds
nang pinaandar ang makina. Pangsimula lang na kotse, ang kotse na to ay pangtapos na kotse, panghatid ng mga Diyos, ang gintong Diyos. 2,000 para sa kotse, pero mali ako. 3,000 pala para sa BMW na yon. Binibili ng tao yan dahil mahirap tanggihan ang gandang kotse sa 3,000, pero mas mahal pa ipaayos. Sulit kapag nakuha mo ang maayos na unit. Ngayon, may square body sedan DeVille tayo, 1,000 piso. Tukso ang presyo, 1,000 lang para sa kotse, pero sira na ang leather. Sa simula ng video, pinakita ko na ito. Silipin natin ang presyo ng DTS. 2,000, isang may-ari lang, walang aksidente, 14,000. Siguro ito na ang pinakamagandang kotse dito para sa presyo. 2,000, 21,100. Grabe. Pinakamataas na bid sa Cadillac ay P2,000 at 200 sulit na. Sige, P2,000 at 300 sold na. Hindi ako bumibili ng Murano, pero 11 Murano ay P1,000. Nandito ako dahil sa Corvette C4 na. 1,985, may 107,000 milya. Ang halaga ng kotse na ito ay ipapakita ko sa iyo mamaya na ipinakita ko na sa simula ng video na ito. Ito yon, dito mismo. 4+3 transmisyon. Lahat ng electronics ay gumagana maliban sa bintana. Medyo malinis ang kotse na ito. Maganda. 5,000? Hindi. 3,000? Hindi. 2,000? Nakakatukso. ₱3,000 at 100. May nakakuha nito sa 3,000 at 100. Tignan mo to. Ang Scion TC ay may 24,000 milya. Ang lupit nun, 24,000 milya. Bata pa yan. $8,000 din yan. Tignan mo kung gaano kaganda. Nasa akin na ang kotse mga 7 buwan. Dapat na ibenta ko na yan ng 10 beses, pero ayoko lang talaga. Ang ganda kasi. Ito na ang pinakapaborito kong kotse na naging akin. Mas maganda ito kaysa sa dati kong C8. Ito ang E-Ray electric Corvette ko. Sa harap, may electric motor sa gulong. Sa likod, 6.2 liter. 8 na may 475 sa harap at 160 sa... Teka, mali ang sinabi ko. 475 sa likod. 160 sa harap, ilan ang kabuuan? 645 kabayo kung tama ang bilang ko. Targa roof, all-wheel drive. Sana naranasan kong imaneho ito sa niebe. Pakinggan mo kung paano mag-start. Handa ka? Grabe. Kaya ko itong itulak. Lumalakas pa ito. Gustong-gusto ko kotse na to, pero palpak pala. Sana Corvette na lang binili ko. Kakabili ko lang ng bahay. Nasa proseso ako ng pagre-renovate at paglipat. Wala akong masyadong espasyo at wala rin akong maraming oras. May BMW Z3 ako at Ford Mustang na nire-rebuild namin ng anak ko. Kaya umiwas ako sa Corvette. Sinabi ko na panindigan mo ang desisyon mo. Kung 3 lang ang limitasyon mo, huwag lumampas. Magtakda ng numero at sundin ito. Madali kang madala sa auction dahil bigla ka na lang sobra sa limitasyon mo. 35 na ako at may $4,000. Kahit $3,000 lang gusto kong gastusin. Madaling madala. Sa palagay mo, magkano ang kotse na iyon? Pinagsisisihan ko na hindi ko binili iyon dahil sana mas marami pa akong nagawang video, kwento, at kasiyahan sa mga kotse na 3,000 o $35,000 lang kaysa magbenta ng $400 na Ferrari na 60 lang ang halaga at nabebenta ng 45. Magfo-focus na lang ako sa mga mas masayang kotse. Kotse para sa masa, Camaro, Corvette, Mustang, at baka Lamborghini sa hinaharap. Salamat sa panonood. Magkikita-kita tayo ulit. Kung naging kapaki-pakinabang, nakapagbigay ng kaalaman o nakakaaliw ang video na ito, isang thumbs up lang ay walang gastos sa inyo, pero malaking tulong na iyon para sa akin. Kaya pakipindot na lang ang thumbs up button. Yung bell sa ibaba ay magbibigay ng abiso kapag may bago akong video, kaya pwede mo ring pindutin ang bell. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, tara na pare, mag-subscribe ka na. Mga 50% sa inyo ay nanonood mula sa telebisyon. Kaya alam kong hindi kayo makakapag-subscribe kung sa telebisyon kayo nanonood. Ibig sabihin, kalahati sa inyo ay nanonood sa phone o device. Pindutin ang subscribe. Salamat at kita-kits mamaya. Ang pangalan ko ay Craig mula sa Flying Wheels. Paalam na ako. Sandali, iba yata ang pagtatapos ko ngayon kaysa sa nakasanayan ko. Adios. Para magbigay ng perspektiba tungkol sa Corvette, tinawagan ko tatay ko at ikinuwento ang lahat ng nakita namin. 2 asul, 4+3 transmission, 100,000 milya tinakbo. Binigyan ko ito ng rating na 6.5 dahil all original at malinis ang kotse. Hindi ito pang show car. Isa lang talaga itong maganda at maayos na pang araw-araw na sasakyan. Tay, ano ang numero mo? Ano ang tingin mong halaga ng kotse na ito? Sa palagay mo, magkano ito? Gusto ko sana ng 35,000 pero napapansin kong mura ako magpresyo. Pero yun talaga ang numero ko. Sayang. Sige, huminto ako sa 3 na numero ko talaga at nabenta ng 31. Sana ako na lang ang bumili nun. Dapat pala nagdagdag pa ako. Bibiling ko agad yan sa ganyang presyo. Ay pare, yan ang nakawala sa akin.
Lalo na kung maayos pa ang kondisyon. Yung 4 plus 3 kahit negatibo ang iba, nagustuhan ko yung akin. Oh, gusto ko yun. Astig talaga. Yung tuto na ng asul, ganyan ang kulay ng kay Lolo nung bata kayo. Oh, naalala ko. Sayang, 3,500. Hindi ko nakuha noon.